Lakbay ni Cardo sa isang liblib na baryo sa Samar. Nakatira si Cardo, isang mahirap na ngunit kilalang sabungero. Sa kabila ng kanyang kahirapan, may isang bagay na ipinagmamalaki niya, ang kanyang kakaibang manok na may dalawang ulo. Hindi ito ordinaryong manok. Pareho itong malakas, mabilis at tila may sariling isip ang bawat ulo. Kapag lumalaban, parang dalawang mandirigma sa isang katawan, hindi madaling talunin. Isang araw, may dumating na balita sa baryo. May malaking sabong sa Maynila. Ang mananalo uuwi ng may dalang napakalaking premyo. Agad itong nagliyab sa isip ni Cardo. Alam niyang ito na ang pagkakataon niyang makaahon sa hirap. Ngunit marami ang nagduda. Dalawang ulo, baka malas pa yan, sabi ng isang matandang sabungero. Ngunit hindi nagpatinag si Cardo. Naniniwala siya sa kanyang alaga. Kinabukasan, maaga siyang naglakbay. Bitbit ang kanyang manok, sumakay siya ng bangka papuntang Maynila. Habang nasa biyahe, napansin ng ibang pasahero ang kakaibang manok. Hoy, totoo ba yan? Dalawang ulo, tanong ng isang lalaki. Ngumiti si Cardo. Hindi lang yan kakaiba, hindi rin yan natatalo. Habang papalapit ang bangka sa Maynila, unti-unting lumakas ang kaba sa dibdib ni Cardo. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, tagumpay o kapahamakan. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi niya hahayaang matalo ang kanyang manok. Sa pagdating niya sa Maynila, sasalubong sa kanya ang mas malalakas na kalaban, mga mayayamang sabungero at mga lihim na maaring magbago sa kanyang kapalaran. Unang laban sa Maynila. Pagdating ni Cardo sa Maynila, agad siyang namanghasal ng sabungan. Iba ito sa nakasanayan niyang laban sa baryo, mas magarbo, mas maingay at mas mabigat ang pustahan. Sa bawat sulok, makikita ang mayayamang sabungero, may dalang mamahaling mga manok na halatang sanay sa matitinding laban. Napatingin si Cardo sa kanyang alaga, ang manok na may dalawang ulo. Dito na tayo susubok, bulong niya. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang mga matang nakatingin sa kanya, puno ng pagdududa at pangungutya. Ano yan? Halimaw, tawang sabi ng isang sabungero. Hindi tatagal yan dito, dagdag pa ng isa. Hindi sumagot si Cardo. Tahimik niyang inihanda ang kanyang manok. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi pa nila nakikita ang tunay na lakas nito. Maya-maya, may lumapit na isang matandang tagapag-alaga ng sabungan. Baguhan ka? Tanong nito. Opo, sagot ni Cardo. Kung gusto mong lumaban, may kalaban ako para sa iyo. Isa sa pinakamalakas dito. Napaisip si Cardo sandali, pero agad din siyang tumango. Game. Ipinakilala sa kanya ang kalaban, isang malaking pulang manok, kilala sa pangalan na Kidlat. Pag-aari ito ng isang kilalang mayamang sabungero sa Maynila. Marami na itong napatumba. Nagsimula ang laban. Pagpasok sa arena, agad na umingay ang mga tao, lalo nang makita nila ang manok ni Cardo. Dalawang ulo nga, totoo. Siguradong madadapa yan. Ngunit nang magsimula ang laban, biglang nagbago ang lahat. Sa unang atake ni Kidlat, mabilis itong nakailag, parang dalawang mata ang sabay nagbabantay. Gumanti ang manok ni Cardo, sabay ang galaw ng dalawang ulo, parang planado ang bawat galaw. Isang mabilis na sipa, isang matalim na tuka. Napaatras ang Kidlat, natahimik ang sabungan. Hindi normal yan, bulong ng isang manood. Lalong tumindi ang laban. Ngunit habang tumatagal, halatang nahihirapan ang kalaban. Hindi nito matukoy kung saan aatake dahil dalawang ulo ang nagbabantay at umaatake. Hanggang sa isang iglap, isang malakas na sipa ang tumama. Bumagsak ang Kidlat. Tahimik ang buong sabungan bago ito sumabog sa sigawan. Panalo. Nanlaki ang mata ni Cardo. Hindi niya akalaing ganito kabilis ang magiging resulta. Ngunit habang nagdiriwang ang mga tao, may isang lalaki sa madilim na sulok ang nakamasid, isang misteryosong sabungero. At tila interesado siya sa kakaibang manok ni Cardo. Sa pagtatapos ng laban, may bagong hamon na paparating. Sino ang lalaking nagmamasid at ano ang balak niya kay Cardo? Ang misteryosong hamon. Matapos ang unang panalo ni Cardo, kumalat agad ang balita sa buong sabungan. Ang manok na may dalawang ulo ay naging usap-usapan. Iba ang tingin ng mga tao, mula sa pangungutya ay naging takot at paghanga. Habang hawak ni Cardo ang kanyang alaga, may biglang lumapit na isang lalaki na nakasuot ng maitim na sombrero. Tahimik ang kanyang aura, ngunit ramdam ang bigat ng presensya nito. Ikaw ang may-ari ng kakaibang manok, Jess, malamig nitong sabi. Oo, sagot ni Cardo, maingat. Magaling ang alaga mo, pero hindi pa niya nakakaharap ang tunay na laban. Napatingin si Cardo. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti ang lalaki, bahagya. Ako si Don Emilio, isa ako sa pinakamalalaking sabungero dito sa Maynila. Biglang natahimik ang mga tao sa paligid. Kilala ang pangalan niya, hindi basta-basta kalaban. May manok ako na hindi pa natatalo. Kung talagang malakas ang alaga mo, patunayan mo. Sandaling nag-isip si Cardo.
Ramdam niya ang panganib pero alam din niyang ito ang pagkakataon para mas lalo siyang makilala. Tatanggapin ko, matapang niyang sagot. Ngumisi si Don Emilio. Maghanda ka, bukas ang laban. Kinagabihan, hindi mapakali si Cardo. Tahimik niyang tinitigan ang kanyang manok. Napansin niya ang kakaibang kilos nito, parang may nararamdaman. Ang dalawang ulo ay tila nag-usap sa isa't isa, sabay na gumagalaw parang may sariling isip. Anong lihim mo? Bulong ni Cardo. Biglang kumampay ang pakpak ng manok at sa ilalim ng ilaw tila may kakaibang marka sa katawan nito, isang simbolo na hindi niya pa napapansin noon. Kinabahan siya. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang manok na ito noon. Napulot lang niya ito sa gubat. Dumating ang araw ng laban. Mas maraming tao ang dumagsa. Lahat gustong makita kung kaya bang talunin ng kakaibang manok ang alamat ni Don Emilio. Ipinasok ang kalaban. Isang itim na manok, malaki, matipuno at tahimik lang, pero ang mga mata nito ay matalim at nakakatakot. Ang pangalan niya, Anino, sabi ni Don Emilio. Pagpasok pa lang sa arena, ramdam na ang tensyon. Hindi ito tulad ng unang laban. Mas mabigat, mas mapanganib. Nagsimula ang laban. Sa unang sagupaan, nagulat si Cardo. Napakabilis ng Anino. Halos hindi ito makita sa galaw. Ngunit hindi nagpatalo ang kanyang manok. Dalawang ulo sabay na umiwas. Dalawang mata sabay na tumingin. At sa unang pagkakataon, nagpantay ang laban. Sumigaw ang mga tao, walang gustong kumurap. Hanggang sa isang bigla ang galaw, sumugod ang Anino ng napakabilis at tumama ito ng direkta. Napaatras ang manok ni Cardo. Nanlaki ang mata niya. Ngayon lang niya nakita na nasaktan ang kanyang alaga. Hindi pwede, bulong niya. Ngunit bago pa siya makakilos, muli nang umatake ang Anino. At tila papunta na sa isang mapanganib na sitwasyon ang laban. Sa gitna ng laban, isang lihim ang unti-unting mabubunyag. Ano ang simbolong nakita ni Cardo at kaya bang bumangon ng manok na may dalawang ulo laban sa Anino? Lihim na kapangyarihan sa gitna ng sabungan, tila huminto ang mundo ni Cardo. Nakita niyang napaatras ang kanyang mak. Sa unang pagkakataon, tila nahirapan ito laban sa Anino. Ang sigawan ng mga tao ay unti-unting napalitan ng kaba. Hindi pa tapos to, bulong ni Cardo habang mahigpit ang hawak sa gilid ng arena. Muling sumugod ang Anino. Mabilis, halos hindi makita. Isang malakas na tama ang tumama sa manok ni Cardo. Napayuko ito sandali. Panalo na yan, sigaw ng ilan. Ngunit biglang tumayo muli ang manok at dito napansin ng lahat ang kakaiba. Ang simbolo sa katawan nito, ang markang nakita ni Cardo kagabi, ay nagsimulang magliwanag. Natahimik ang sabungan. Ano yan? Bulong ng isang manood. Ang dalawang ulo ng manok ay sabay na tumingala. Ang mga mata nito ay tila kumikislap, parang may ibang lakas na gumising sa loob nito. Kinabahan si Don Emilio sa gilid. Hindi normal yan. Sa isang iglap, nagbago ang galaw ng manok. Mas mabilis, mas matalas, mas mabangis. Sumugod ito, hindi na tulad ng dati. Parang may gabay ang bawat galaw, parang alam na nito ang susunod na hakbang ng kalaban. Sinubukan umatake ng Anino, ngunit sa unang pagkataon, nakaiwas ang manok ni Cardo ng perpekto. At gumanti, isang sabay na atake mula sa dalawang ulo, isang malakas na sipa, isang mabilis na tuka. Napaatras ang Anino. Imposible, bulong ni Don Emilio, lalong umiinit ang laban. Ngunit ngayon, malinaw na ang lamang. Ang manok ni Cardo, tila hindi na ito basta hayop. Parang may sariling kapangyarihan. Hanggang sa dumating ang sandali, sumugod muli ang Anino buong lakas. Ngunit sinalubong ito ng manok ni Cardo. Isang huling galaw, isang eksaktong tama. Bumagsak ang Anino. Tahimik ang buong sabungan bago ito sumabog sa sigawan. Panalo. Hindi makapaniwala si Cardo. Nanalo siya laban sa isa sa pinakamalakas sa Maynila. Ngunit hindi siya masaya kundi nagtataka. Habang hawak niya ang kanyang manok, muli niyang tiningnan ang marka. Unti-unti itong naglaho. Parang walang nangyari. Lumapit si Don Emilio. Seryoso ang mukha. Ang manok mo, hindi lang basta kakaiba, sabi niya. Saan mo yan nakuha? Hindi agad nakasagot si Cardo. Sa gubat, napulot ko lang, sagot niya. Napailing si Don Emilio. Kung ganon, hindi ka pa handa sa mas malalaking laban. Napakunot ang noo ni Cardo. Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit bago pa sumagot si Don Emilio, may sumigaw mula sa likod, hindi pa tapos ang laban. Isang bagong grupo ng mga sabungero ang dumating. Mukhang mas mabigat, mas delikado. At tila may pakay sila, hindi lang sa laban, kundi sa manok ni Cardo. Sa pagtatapos ng kabanata, may mga taong gustong makuha ang lihim ng manok. At maaring hindi na laban sa sabungan ang susunod,
kundi laban para sa kanyang buhay. Gawin. Hindi pa man natatapos ang sigawan sa sabungan, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang grupo ng mga bagong dating sabungero ay dahan-dahang lumapit kay Cardo. Hindi sila mukhang ordinaryong manonood. Mabibigat ang katawan, seryoso ang mga mukha, at tila may masamang balak. Magandang laban, sabi ng isa, ngunit malamig ang tono. Mahigpit na niyakap ni Cardo ang kanyang manok. Ano ang kailangan ninyo? Tanong niya. Ngumisi ang leader ng grupo. Hindi kami nandito para manood, nandito kami para kunin yan. Nanlaki ang mata ni Cardo. Hindi pwede. Akin to. Biglang natahimik ang paligid. Ang ibang tao ay unti-unting lumayo, ayaw madamay. Lumapit si Don Emilio, ngunit hindi siya agad kumilos. Kayo pala ang grupo ni Vargas, bulong niya. Napatingin si Cardo. Sino sila? Mga taong walang pakialam sa laban basta makuha lang ang gusto nila, sagot ni Don Emilio. Hindi na napatumpik-tumpik ang grupo. Sa isang iglap, sinubukan nilang agawin ang manok. Ngunit mabilis si Cardo, napatras siya at mahigpit na hinawakan ang kanyang alaga. Hindi ko ibibigay, sigaw niya. Biglang nagkagulo sa sabungan. May sumugod kay Cardo, ngunit bago pa siya maabutan, kumampay ang pakpak ng kanyang manok. Malakas, parang may puwersang tumulak sa hangin. Napatras ang mga lalaki. Ano yon? Gulat ng isa. Muling nagliwanag ang simbolo sa katawan ng manok. Ngunit iba ito ngayon, mas nakakatakot. Ang dalawang ulo nito ay sabay na tumingin sa mga kalaban, parang hindi na simpleng hayop, kundi isang nilalang na handang lumaban. Umalis kayo, mahina ngunit matapang na sabi ni Cardo, ngunit hindi umatras ang grupo. Sa halip, kumuha ang leader nila ng patalim. Kung hindi mo ibibigay, kukunin namin yan sa dahas. Kinabahan si Cardo. Hindi na ito simpleng laban sa sabungan. Tunay na panganib na ito. Bago pa makalapit ang lalaki, biglang sumigaw si Don Emilio. Tigil! Lahat ay napatingin sa kanya. Hindi dito ang laban. Lumabas kayo kung may lakas kayo. Matigas niyang sabi. Nagkatinginan ang grupo. Ilang segundo ng tensyon ang lumipas bago sila umatras. Hindi pa ito tapos, banta ng leader. At babalikan namin kayo. Unti-unti silang nawala sa sabungan. Tahimik ang paligid. Huminga ng malalim si Cardo. Nanginginig pa ang kanyang kamay. Lumapit si Don Emilio. Makinig ka sa akin, seryoso niyang sabi. Hindi ka naligtas dito sa Maynila. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Cardo. Tuklasin mo kung ano talaga ang manok mo bago pa nila maagaw yan. Napatingin si Cardo sa kanyang alaga. Tahimik na ulit ito, parang walang nangyari. Ngunit alam niya may mas malalim na lihim ang kanyang hawak at may mga taong handang pumatay para dito. Ang pinagmulan sa gubat kinabukasan, hindi na nag-aksaya ng oras si Cardo. Bitbit ang kanyang manok na may dalawang ulo, agad niyang nilapitan si Don Emilio. Alam niyang hindi na sapat ang lakas lamang, kailangan niyang malaman ang tunay na pinagmulan ng kanyang alaga. Handa ka bang malaman ang katotohanan? Tanong ni Don Emilio. Tumango si Cardo. Kahit ano pa yan. Naglakbay sila palabas ng Maynila, pabalik sa Samar sa mismong gubat kung saan unang nakita ni Cardo ang kakaibang manok. Habang papalalim sila sa kagubatan, lalong nagiging tahimik ang paligid. Walang maririnig na ibon, walang hangin, parang may nagbabantay. Dito ko siya nakita, mahina niyang sabi habang tinuturo ang isang lumang puno na tila tinamaan ng kidlat. Biglang kumampay ang pakpak ng manok at muli, nagliwanag ang simbolo sa katawan nito. Ngunit ngayon, mas maliwanag kaysa dati. Nagulat si Cardo. Ano na naman to? Biglang may boses na umalingaw-ngaw sa paligid. Sa wakas, bumalik ka rin. Napalingon sila. Mula sa dilim ng gubat, may lumabay isang matandang lalaki, nakaputi, mahaba ang balbas at may hawak na tungkod. Albularyo, bulong ni Don Emilio. Lumapit ang matanda, nakatingin diretso sa manok. Hindi mo alam ang hawak mo, bata, sabi niya kay Cardo. Ano po ba talaga siya? Nanginginig na tanong ni Cardo. Huminga ng malalim ang matanda. Hindi yan ordinaryong manok, isa yan sa mga bantay ng sinaunang kapangyarihan sa gubat. Nanlaki ang mata ni Cardo. Bantay. Matagal na panahon na ang nakalipas, paliwanag na matanda. May mga nilalang na nagbabantay sa balance ng kalikasan. Ang manok na hawak mo ay isa sa kanila. Bakit may dalawang ulo? Tanong ni Cardo. Dahil dalawa ang tungkulin niya, protektahan at parusahan. Natahimik si Cardo. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng albularyo. Pero may problema. Kinabahan si Cardo. Ano po? Hindi ka lang ang nakahanap sa kanya. Naalala ni Cardo ang grupo ni Vargas. Sila, hinahanap din nila to. Tumango ang matanda. At kapag napunta sa maling kamay ang manok, hindi lang sabungan ang mawawasak kundi pati buhay ng maraming tao. Biglang umihip ang malakas na hangin at mula sa likod nila may mga aninong gumagalaw. Hindi kayo nag-iisa, bulong ni Don Emilio.
lumabas mula sa dilim ang grupo ni Vargas. Ngunit ngayon, mas marami sila. At mukhang hindi na sila magpapigil, dagdag niya. Ngumisi ang leader. Nahanap na rin namin kayo. Mahigpit na hinawakan ni Cardo ang kanyang manok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Kung ito ang laban para sa kapangyarihan ng kanyang alaga, handa siyang ipaglaban ito. Sa pagtatapos ng kabanata, mabubunyag na ang tunay na lakas ng manok at magsisimula na ang labanan hindi para sa pera, kundi para sa kapalaran ng lahat. Sa gitna ng madilim na gubat, nagkatitigan ang dalawang panig. Si Cardo kasama si Don Emilio at ang matandang albularyo laban sa grupo ni Vargas. Walang nagsasalita. Tanging hangin at kaba ang maririnig. Hanggang sa kunin na ninyo, sigaw ng leader ng grupo. Biglang sumugod ang mga tauhan ni Vargas. Ngunit hindi na umatras si Cardo. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang manok. Hindi ko kayo hahayang makuha siya, sigaw niya. Sa unang sagupaan, mabilis na gumalaw si Don Emilio. Hinarang niya ang dalawang lalaki na papalapit kay Cardo. Samantala, itinaas ng albularyo ang kanyang tungkod at bumigkas ng mga sinaunang salita. Biglang umihip ang malakas na hangin. Parang buhay ang gubat. Gumagalaw ang mga dahon, umiingay ang paligid. Ngunit ang pinakamatindi ay ang manok ni Cardo. Muling nagliwanag ang simbolo sa katawan nito. Ngunit ngayon, hindi lang liwanag, kundi apoy na tila kumikislap sa bawat pakpak. Ang dalawang ulo nito ay sabay na sumigaw, isang tunog na hindi pangkaraniwan. Parang hindi na manok, kundi isang nilalang na gising na sa kanyang tunay na anyo. Ayan na, bulong ng albularyo. Gumigising na ang kapangyarihan niya. Sumugod ang isa sa mga tauhan ni Vargas. Ngunit sa isang iglap, lumipad ang manok, mas mataas kaysa dati, mas mabilis. Isang malakas na hampas ng pakpak at natumba ang kalaban. Nagulat ang lahat. Hindi yan normal, sigaw ng isa. Ngunit hindi pa tapos. Lumapit ang mismong leader. Ako na ang lalaban, malamig niyang sabi. May hawak siyang kakaibang anting-anting. Akala mo kayo lang ang may kapangyarihan? Biglang nagdilim ang paligid. Ang hangin ay naging mabigat. Napaatras si Cardo. Anong ginagawa niya? Sagot ng albularyo, may madilim din siyang kapangyarihan. Sumugod ang leader kay Cardo, ngunit bago pa siya makalapit, humarang ang manok. Dalawang ulo, sabay na tumingin sa kalaban. Parang naintindihan nito ang panganib. Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan. Liwanag laban sa dilim, malakas na hangin ang sumabog sa paligid. Napapikit si Cardo. Pagdilat niya, nakita niyang nakatayo pa rin ang kanyang manok. Habang ang leader ni Vargas ay napaluhod, hindi pa talo, pero malinaw na nahihirapan. Hindi pwede, bulong nito. Unti-unting umatras ang grupo. Hindi pa ito tapos, sigaw nila habang tumatakbo palayo. Muling natahimik ang gubat. Lumapit ang albularyo kay Cardo. Ngayon nakita mo na, sabi niya, hindi lang basta panabong ang hawak mo. Tumango si Cardo, nanginginig pa. Ano na ang susunod? Tumingin ang matanda sa malayo. Mas malaki pa ang darating na laban. Sa pagtatapos ng kabanata, napatunayan ang lakas ng manok. Ngunit hindi pa ito ang tunay na pagsubok. May mas malakas pang kalaban na paparating, pinuno ng madilim na grupo. Matapos ang malupit na laban sa gubat, nanatili si Cardo at ang kanyang manok na may dalawang ulo sa gitna ng nagiging tahimik na katagubatan. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Mula sa lilim ng malaking puno, may matinding aura ang sumulpot. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng maitim at kumakapit ang mga mata sa paligid, parang nakikita ang bawat galaw. Siya ang pinuno ng madilim na grupo, si Mang Rino, kilala bilang pinakamatalik na kaaway ng mga sabungero sa buong Luzon. Ito na pala ang pinagmamalaking manok, malamig na sabi ni Mang Rino habang nakatingin kay Cardo. Dalawang ulo, hindi ko pa nakikita ang tulad nito, pero ang kapangyarihan nito ay hindi sapat para talunin ako. Napatingin si Cardo sa kanyang alaga. Ramdam niya ang kakaibang tensyon, iba ang aura ng lalaking ito. Hindi kami naglakbay papunta dito para makipaglaro lang, dagdag ni Mang Rino. Dalhin mo ang manok na iyon o sisirain kita kasama ang lahat ng nasa paligid mo. Tumindig si Cardo, hindi ko hahayaang maagaw ang alalaga ko. Biglang nagliwanag muli ang simbolo sa katawan ng manok. Ngunit ngayon, tila mas matindi kaysa sa dati. Parang nagbababadya ng mas mataas na kapangyarihan, handang harapin ang tunay na panganib. Simula ng laban, sumugod si Mang Rino kasama ang tatlong pinakamalakas niyang tauhan. Ipinakita niya agad ang kapangyarihan ng anting-anting na hawak niya. Isang itim na liwanag na bumabalot sa kanyang katawan, nagpapabilis at nagpapalakas sa bawat kilos niya.
Ngunit hindi nagpatalo ang manok ni Cardo. Sa dalawang ulo nito, sabay-sabay nitong naiiwasan ang mga atake, bumabalik sa galaw at tumutulong kay Cardo na makabalanse sa laban. Sa bawat hampas ng pakpak at tuka, unti-unting napapamahina ang kapangyarihan ng kalaban. Subalit may isang bagay na ramdam ni Cardo, ang lalaking ito ay may mas matinding plano. Hindi mo pa nakikita ang tunay kong lakas, sigaw ni Mang Rino habang naglabas ng isang matinding enerhiya mula sa kanyang anting-anting. Ang gubat ay napuno ng malakas na hangin at ang mga puno ay gumalaw sa bawat indayog ng kapangyarihan. Ang manok ni Cardo, ramdam ang panganib, naglabas ng kakaibang tunog. Isang tunog na nagmumula sa dalawang ulo, parang isang babala sa kalaban. Sa unang beses, tila nakipagtulungan ng dalawang ulo para maglabas ng kakaibang atake, isang sabayang galaw na bumangga sa lakas ni Mang Rino. Napahinto siya ng sandali, natigilan, at nakaramdam ng takot sa hindi inaasahang kapangyarihan ng manok. Pagtatapos ng kabanata, nanatili sa ere ang tensyon, walang panalo sa ngayon. Ngunit malinaw, may mas malakas na kalaban pa sa harap ni Cardo. Ang manok ay hindi lang para sa panabong. Ito ay may mas malaking kapangyarihan na susubok sa tapang ng may-ari. Malupit na laban matapos ang matinding tensyon sa gubat, nagpatuloy ang laban. Si Mang Rino, ang pinuno ng madilim na grupo, ay hindi basta-basta sumusuko. Alam niya na ang manok ni Cardo ay kakaiba, pero handa siyang gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang maagaw ito. Hindi ka basta-basta mananalo dito, Cardo, sigaw ni Mang Rino. Hawak pa rin niya ang kanyang itim na anting-anting na nagbabalik ng kanyang enerhiya sa bawat kilos. Tumayo si Cardo ng buong tapang habang mahigpit na hawak ang manok na may dalawang ulo. Ramdam niya ang kakaibang presensya ng alaga, tila may sariling lakas, handang ipagtanggol ang may-ari. Ang simula ng pinakamalupit na laban, sumugod si Mang Rino at ang kanyang grupo, sabay ang kanilang malakas na atake. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabilis ang reaksyon ng manok ni Cardo. Isang ulo ang tumutok sa kalaban, habang ang isa ay nagbabantay sa paligid. Ang bawat galaw ay sabay, eksakto at tila may isip na hiwalay sa may-ari. Ang bawat hampas ng pakpak ay may dalang lakas na parang bagyo. Napahinto ang mga tauhan ni Mang Rino. Ang leader mismo ay napaatras sa bigat ng kapangyarihan. Hindi ito normal, sigaw niya. Ang buong lihim at kapalaran ng manok. Matapos ang nakapangingilabot na laban sa gubat, nanatili si Cardo at ang kanyang manok sa gitna ng liwanag at katahimikan. Napapagod na ang katawan, ngunit ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang laban para sa panabong, kundi laban para sa kapangyarihan ng nilalang na hawak niya. Lumapit si Don Emilio at ang albularyo, parehong nakatingin sa manok na may dalawang ulo. Cardo, sabi ng albularyo, handa ka na bang malaman ang buong katotohanan? Tumango si Cardo, hindi takot ngunit puno ng pag-aalala. Pagbubunyag ng lihim, ang manok na hawak mo, simula ng matanda, ay isa sa huling bantay ng sinaunang kapangyarihan sa gubat. May dalawang ulo siya para bantayan ng balanse, isang ulo para sa kapangyarihan ng liwanag, at isang ulo para sa kapangyarihan ng proteksyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya natatalo sa laban. Napatingin si Cardo. Ngunit bakit ako ang may hawak niya? Dahil sa iyong puso, sagot ng albularyo, ikaw ay may tapang at kabutihan na kailangan ng bantay. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat hawakan ang ganitong nilalang. Biglang kumilos ang manok. Ang dalawang ulo nito ay tumingin kay Cardo at sa sandaling iyon, ramdam niya ang koneksyon. Parang alam nito ang bawat galaw at bawat intensyon niya. Huling aral at kapalaran, ngunit may babala, dagdag ni Don Emilio. Ang kapangyarihan ng manok ay hindi para sa kasakiman. Kung gagamitin mo sa maling paraan, mawawala ang kontrol at maapektuhan ang lahat ng nakapaligid. Tumango si Cardo, malinaw sa kanya ang responsibilidad. Hindi na ito laro lang ng sabong. Ang manok ay higit pa, isang nilalang na may misyon. Sa labas ng gubat, lumabas muli ang araw. Ang liwanag ay tumama sa manok at sa parehong pagkakataon, ang simbolo sa katawan nito ay unti-unting naglaho, parang kumpirmasyon na nakumpleto na ang unang yugto ng kanyang kapangyarihan. Si Cardo, kasama ang manok na may dalawang ulo, ay naglakad pabalik sa baryo. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Siya ay hindi lamang sabungero. Siya ay tagapangalaga ng isang sinaunang kapangyarihan. At sa bawat laban na darating, alam niya na may kakaibang kaagapay siya. Isang nilalang na higit pa sa manok. Sa wakas, ang alamat ng manok na may dalawang ulo ay hindi natapos sa sabungan. Ito ay nagsimula.
Isang kwento ng tapang, kabutihan at misteryo na magpapatuloy sa puso ng may-ari at sa mga susunod na laban na darating. Si Cardo at ang kanyang kakaibang alaga ay nagpatuloy sa kanilang buhay. Mas matatag, mas maingat, ngunit puno ng pag-asa at lakas. Matapos ang lahat ng laban, panganib at misteryo, si Cardo ay bumalik sa baryo ng Samar. Hindi na lamang bilang simpleng sabungero, kundi bilang tagapangalaga ng isang kakaibang nilalang. Ang manok na may dalawang ulo na dati pinagtatawanan at pinududahan ay ngayon ay kinikilala bilang makapangyarihan at misteryosong bantay. Sa bawat galaw nito, ramdam ang proteksyon at kapangyarihan na hindi basta-basta mauulit. Si Cardo, kasama ang kanyang alaga, ay naging alamat sa baryo, kwento ng tapang, pananampalataya at misteryo na pinaghalo ng kapalaran at lakas ng loob. Hindi na mahalaga ang premyo sa sabong o ang kayamanan. Ang tunay na aral ay ang pag-alaga sa isang nilalang na may espesyal na kapangyarihan at ang pagiging responsable sa paggamit nito. Sa huli, natutunan ni Cardo, ang lakas at galing ay hindi lang nakukuha sa sabungan, kundi sa puso ng may-ari, sa tiwala sa kanyang alaga at sa katapangan na ipaglaban ng tama kahit laban sa pinakamalakas na kalaban. At sa gabing tahimik, habang nakatingin sa bituin, alam ni Cardo na ito ay simula pa lamang ng mas maraming kwento, pakikipagsapalaran at misteryo kasama ang kanyang manok na may dalawang ulo. Tapos na ang kwento, ngunit ang alamat ay mananatiling buhay. Kung gusto mo, pwede rin nating gawin isang visual na YouTube thumbnail script para sa buong kwento, puno ng aksyon at misteryo para agad mahikayat ang manonood.